So, napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Sa lahat kong mga viewers, viewer, commentator, mga subscriber, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Salamat po ng marami. Sa ngayon, samahan niyo ako at mag-update lang po tayo sa ating pipino, no? Na isang linggo nang pong nakatanim at nadidiligan na po natin ng fertilizer. So ito na po ang kalagayan ngayon mga ka-farmers. So yan, maganda na po, no, mga ka-pipino farmers, ang ating pipino. So isang bisis pa lang po tayo din nakapagdilig mga ka-farmers. So share ko lang mga ka-farmers, no, ang kadalasang sakit sa ating pipino para po sa kaalaman sa lahat. Ano po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mga sakit na una nating mapapansin din eh. So sa ating kwentuhan, alamin po natin at samahan niyo ako para malaman niyo. So bago natin umpisan mga ka-farmers, ang kadalasang sakit, no, na pwede nating mapapansin sa ating mga pananim na pipino, mega love shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers na mga mahilig sa ganitong usapin about farming. So kung isa kang mahilig sa ganitong usapin about farming, paki-share na lang po sa ating video para maraming makapanood at marami tayong mga farmer na pwede nating matutulungan at mabagian ng ating kunting pag-alaman sa pag-alaga po ng talong. So kayon mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ito na po ang sitwasyon sa ating isang linggong pipino na ang variety po nito ay Migasi F1 ng Isolated Company. Okay, so ngayon mga ka-farmers, hindi na po natin papatagalin pa. Share ko lang po sa inyo ang kadalasang sakit sa ganitong edad na ating makikita ay yung tinatawag nating leaf miner. Ano po ba ang leaf miner mga ka-farmers? Ay ang leaf miner po mga ka-farmers, isa po siyang uri ng maliit na ulod na makikita natin, no, katulad dito, yung parang ano sa dahon, ayan. So dahil kapag spray na po tayo din ng Actara mga ka-farmers na may bisa na aabot ng 18 to 21 days, ayan, kita na natin ang epekto. So wala na sa taas mga ka-farmers. So yun po ang pinakamahalaga, no, at pinaka importante na alam po natin ang umaatake na insekto sa ating pipino para alam po natin ang gamot na pwede natin gagamitin din eh. So ulitin ko mga ka-farmers, sa umagang ito, yun po ang ating talking point patungkol sa sakit at gamot sa sakit ng ating pipino. So ngayon, samahan nyo akong mag-ikot at magkwentuhan patuloy sa ating mga video. So ito ang ating example, no, na ipapagawa sa ating tao kasi pabubunutan po natin to ng damo. Ayan. So daming damo mga ka-farmers sa puno. So ang gagawin natin dyan, bubunutin. So ano po bang ibang klaseng uod o matake lalo na sa sakit? So kadalasang sakit mga ka-farmers nung ating mapapansin sa ating mga pipinong tanim, yung tinatawag nating mga early blight, late blight. So madali lang po siyang magamot, yung tinatawag nating Sikafora. Basta alam lang po natin ang fungicide na ating gagamitin para sa fungus. Okay, so para po hindi kayo mahihirapan mga ka-farmers kung ano po ang gagamitin mo po, mga fungicide para sa fungus, pwede kayo diretsong mag-apply, no, ng Ortivatap. Kasi si Ortivatap mga ka-farmers, kung problema lang sa dahon, yung tinatawag nating early blight, late blight, Sikafora, powdery mildew, leaf spot, o ano pa ang mga sakit mga ka-farmers, may kakayahan po siyang gamutin ang fungus sa ating mga pipino. Alam nyo ba kung bakit? Ano ba po ba ang meron sa Ortivatap? Ang Ortivatap mga ka-farmers ay dual EI fungicide siya. Hindi lang po siya difenoconazole, hindi lang po siya azathioprine, no?
So kaya niyang gamitin ang mga fungus mga ka-farmers dahil sa dual EI siya, Acecitrovent at saka Difenoconazole. So lahat ng mga sakit mga ka-farmers sa ating mga pipino ay kaya po niyang gamutin. So ito na mga ka-farmers isang beses pa lang na po natin itong nadidiligan ng fertilizer. So ganito na kaganda tingnan ang ating pipino. So yun po ang mai-share ko sa inyo. So pag problema ang leaf miner, tapos maliliit pa ang tanim mo, ganito pa, i-aktara mo lang. Kasi si aktara mga ka-farmers, alam niyo ba kung bakit? Aabot ng 18 days to 21 days bago mawala ang kanyang besa, mawala ang kanyang lason na meron siya. Kasi si aktara, maganda po siyang insecticide sa mga bago nating mga pananim. Hindi lang po siya insecticide, foliar po din siya mga ka-farmers, no? Na may benepisyong makukuha ang ating tanim na paramihin ang kanyang ugat. So pag maraming ugat mga ka-farmers, maraming nutrients, maraming root hair, maraming kumakain sa mga nutrients na sa mga fertilizer na ibigay mo sa kanila. So yun po ang pinakamahalaga. Sa pagtatanim po ng pipino mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang, hindi lang basta-basta tayo magtanim. Parang sabihin may tanim akong pipino, ganyan karami. Ang pipino natin mga ka-farmers, kunti lang po ito, kunti lang po ito, nasa 400 lang po ito kapuno mga ka-farmers. Kung 4 na tray tapos hindi pa naubos na itanim. So kunti lang, ilan lang to, nasa mga 14 kalinya, naglalaman lang ng tag 40 hanggang 50. So mga 350 hanggang 400 ang siguro to. So ang ating planting distance din simula sa isang puno papunta sa isang puno ay kalahating metro. So yun po ang ating planting distance. Tapos ang ating rotoro mga ka-farmers, pwede gawin natin 6 feet, no? Kagulad sa atin. Kasi napakainit ang panahon ngayon. So ito na po mga kapipino farmer, ang ating updates, ating pipino na isang linggo na, isang beses pa na didiligan ng fertilizer. So maganda ng tingnan, nakakatuwa na, nakakatanggal pagod. Lalo na nating magtatanim po ng pipino. So okay, sana po sa umagang ito ay may natutunan po kayo sa mga nabanggit nating mga produkto, lalo na sa tamang paggamit ng aktara. So ang aktara mga ka-farmers, meron tayong mabibili na 5 grams, isang knapsack sprayer na. Tapos meron 10 grams, dalawang knapsack sprayer na. Ang paggamit po ng aktara, pwede siyang i-spray, pwede po siya idilig. So yun po ang pinakamahalaga mga ka-farmers, na hindi lang malaman natin ang sakit, hindi lang natin malaman ang mga insektong umatake. Higit sa lahat, kailangan malaman po natin ang mga pesticide na ating gagamitin, mga fungicide na ating gagamitin para alam po natin ang pag-control ng tama sa mga punggos at saka pestisida. Pati na rin mga ka-farmers sa tamang pag-apply o tamang sukat sa paggamit. Halimbawa kung magdilig ka ng aktara, pwede isang sachet na 5 grams sa isang timba, tapos isang sardinas ang idilig, tapos pwede i-spray. Ganun pa din mga ka-farmers, din pa din ang templada o sukat. 5 grams sa isang timba o balde na maliliit, 10 grams sa malalaking timba na naglalaman ng 30. So may timba na 12 liters lang, pwede ilagyan mo sa second pandilig. Pero pag spray 16 liters na tubig, pwede sa sachet na 5 grams. Yun lang mga ka-farmers ang pinakamahalaga. Tapos pag ortibatap naman, kasi sa ortibatap mga ka-farmers, kung pag-usapan natin mga sakit o mga punggos, kahit anong uring punggos, may kakayahan na po siyang makontrol, no? Kaya tawagin pa natin mga ka-farmers na mga leaf spot, kasi si leaf spot pinakamaano siya, or mga southern blight, no? Pero share ko lang po sa inyo, pag ortibatap ang gagamitin nyo, hindi po tayo binabayaran ibinahagi ko lang sa inyo kasi yun po ang ginagamit nating napatunayang maganda, para makakatulong ako sa inyo sa simpleng pamamaraan. Sa dosage na 25 hanggang 30 ml, malaking bagay na po, no? Sa tanim nyo na pipino o iba pang mga pananim na inaatake ng punggos. Pwede mo sabayan siya ng
insecticide. Ano pong insecticide na compatible sa alika? Okay, pwede ni Ortibatap. So pwede si alika sa dosis na 3 to 5 ml, sapat na po 'yon. Sa dosis na 25 to 30 ml ni Ortibatap, sapat na po 'yon. Tapos kung hindi lala ang punggos, pwede ninyo samahan ng foliar. Pero pag may punggos, wag sa muna. Okay? So sana po mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa umagang ito'y nagkaintindihan po tayo, no? Sa mga pesticide nating ginagamit sa ating tanim na pipino. Para sa magandang ani at kita mga ka-farmers, samahan niyo ako palagi sa ating mga kwentuhan dito na po sa Ka-Amazing Farming. So kung araw man o tag-ulan, kitang-kita niyo mga ka-farmers na walang kupas o pagbabago ang mga itsura ng ating pananim. Kung meron kayong napapansin, medyo dehydrate na sa tubig kasi magdalawang buwan na po mga ka-farmers. Kung may ulan lang, yung tinatawag nating ambon, alikabok lang ang mawawala. Pero pag ganyan mga ka-farmers, ganito ang makikita mo, no, tuyo pa din ang ilalim. So alikabok lang ang nabasa, tapos pag hampasin ng hangin, wala lang 5 minutes tuyo na. So yun po no mga ka-farmers, dalawang buwan na po tayong walang ulan din sa ating farm, kaya kitang-kita natin, no, na umaasa lang sa pagdidilig araw-araw ang ating mga pananim ng mga tubig. Okay, so bago natin tapusin ang ating kwentuhan mga ka-farmers patungkol po sa pag-alaga ng pipino, kung ano po ang mga pangailangan, so pwede nyo akong tanungin patungkol na po sa fertilizer, ibang usapan na naman, at saka po mga ka-farmers yung iba pang mga pangailangan natin dito. So big love shout out na lang po, no, sa inyong lahat, at maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli, ako na po yung paalam. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. So abangan nyo ng mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang iba pa nating mga upload na video. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat and thank you.